Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. June Abienes. Sabi niya, Boying Doctrine. Karon tuloy ng Boying Doctrine. You do press con every day, even on topics not related to your job. But you cannot do simple video that you're okay. Ay nako. Nagiging mainit na usap-usapan ito ngayon. Kumusta na si Ombudsman Boying Rimulya? Bakit bigla siyang tumahimik? Agree ako dito kay June Abienes dahil ang sipag niyang humarap sa media. Example, yung pag-announce ng warrant of arrest kay Senator Bato, hindi naman trabaho ng ombudsman yun. Ano bang trabaho ng ombudsman? Di ba graft and corruption? Yan ang main concern niya. Hindi naman graft and corruption yung kaso ni Bato. Human rights naman yun. Tapos, siyang naunang nag-announce. Siya unang dami niyang basta nasa cellphone na daw niya yung warrant of arrest. I-scope lang daw niya yun. Basta ganahan lang daw siya magsabi. When was that? 2 months ago o mag 3 months na o hanggang ngayon wala pa namang dumarating na warrant of arrest laban kay kay Senator Bato and many others. And then, napansin ko nga rin ito, halos lahat ng media outlets na gustong mag-interview sa kanya, napakasipag niya, talagang pinagbibigyan kaliwat kanan ang kanyang mga interview. Kaya nga nakakapagtaka ngayon na may lumabas na bali-balita na isinugod daw niya isinugod daw siya sa ospital. Bakit hindi man lang magpakita, gawa ng simple video, I'm okay. Hanggang text na lang siya Nag-text siya kay Cheryl Cosim ng News 5. I am in great shape. Ganun lang. Bakit hanggang text na lang ang isang ombudsman obsessed with press con? Bakit hanggang text na lang ngayon? Di ba nakakapagtaka? Ang kapatid naman niya, isa ring masipag parehas silang masipag sa mainstream social media, very active. Lalo na ngayon na napapabalita si Secretary John Vic Rimulya, baka siya ang standard bearer ng Marcos administration sa 2028 election. Kaya aktibo silang dalawa. Anong sabi ng kapatid? Katatapos lang niyang nag-golf, and then he's now having a dinner with his family, and tomorrow mag-breakfast kami. Yan ang pahayag ni Secretary John Vic Rimulya kahapon. So kaninang umaga nag-breakfast sila. So tanong, kung nag-breakfast, napakasimple naman lang yung selfie. Iganan mo. Selfie. Breakfast with the ombudsman. Tapos, kita mo, kumakain sila, nakaharap na tapos. Of course, yung may picture, may date na mga picture. Kasi baka litrato na nila last year, 2 years ago, wala rin. So, ito ngayon nangyayari kay Ombudsman Boying Rimulya. Kaparehas na ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kailan ba yun? Early this year. March 8. Yung nangyari Tantoco coke overdose incident sa US. Ang tagal na balitaktakan sa social media na nasa Pilipinas na ba? Wala pa. Kasi sabi ni Claire Castro, nakabalik na.
Oh, may picture na inilabas. Kailan mga picture, puros mga lumang picture. Magpapalabas din ng video, mga lumang video rin. Oh. So, ito ngayon, simple video will solve the issue. Eh bakit wala? Oh, yun na nga, bakit nawala na yung Boying Doctrine na ang sipag-sipag sa media engagement. Wala namang masama doon sa kasipagan sa media engagement. Dapat nga halos lahat ng opisyalis ng gobyerno masipag humarap sa media. Ang Pangulo nga nung una wala siyang ano sa media engagement. Ngayon na lang na medyo tagilid ang kanyang ratings, kaya halos araw-araw na rin siyang ano. Hindi naman nagpre-press ko, mga kababayan, gusto kong i-report sa inyo na na-cancel na natin ang passport ni Saldico. Mamaya-maya, mga kababayan, i-report ko sa inyo, may warrant of arrest na si Saldico. Mga kababayan, meron ng 7 na aresto, nasa kustodya na. Mga kababayan, I'm very sure may makukulong, wala silang Merry Christmas, makukulong sila, magpapasko sa kulungan. Mga ganun ang Pangulo. But ngayon biglang tumahimik ang Pangulo. Bakit? Nire-review daw yung budget. Sige na lang, pagbigyan na lang natin. Hindi pa niya natapos na review, kaya re-enact nila ang worst budget in our nation's history. Ang gumagana ngayon yung 2025 budget. But hopefully next week mapirmahan na yung 2026 budget na marami pang ring nagrereklamo na punong-puno pa rin ng katiwalian. May mga nananawagan na ibeto niya yung mga unprogrammed funds o expenses amounting to 243 billion. Plus ang mga ayuda, grabe. So, that's no change. The same banana lang ang budget natin ngayon. I don't know kung ano nang kinahinat na ng ating bansa. Sabi nga ng dilawan na political analyst si Ronald Llamas, pag hindi ayusin ng Marcos administration ang mga kapalpakan nila, they will have a very unsuccessful 2026. Okay, so kailan maglalabas ng video si Ombudsman Boying Rimulya? Abangan po natin. Sana nasa mabuti siyang kalagayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ni siyang kulang na taga-ano Gero. So muna ni ang iyang balay. Ug karon muna ni ang itsura sa atop ni angkol sa natagaan og Gero. So mga putol-putol na jod. O gipang butangan na gani og mga kahoy kay kung mag-ulan magtulo na. So nakita gyud nako nga kining atop ni angkol kuan na gid kayo. Pulihan na nagyod. So kinahanglan gyud nila nga magpulihan ni. So karaan na gid kaayo nga mga yero. O karon ante angkol, pila na ni katuig ang inyong balay nga inani na ang itsura sa inyong atop nga yero? 12 na katuig. 12 na katuig. Sa kadugayon na sa inyong atop nga nagantos na gid mo sa ulan. Ngano man sa 12 na katuig ante nga wala gid mo nakapalit og yero nga aron mapulihan ang inyong atop. Tungod man gud sa pagkawalad una mo, magtrabaho mi sa yuta nga bisan abuno na galisod pud gihapon unya dayon plano unta namo nga gayuhon dali pero wa magyud na mo ika-afford na kay among mga anak estudyante. Wala siya nga murag alanganin gid kami. Bisan pasalamat ako karon nga ana ay bisan og gamay panabang dako na sa amo pagpasalamat nga sila kamo ang giagian og mga panalangin nga nakaabot din sa amo. So nagpasalamat kami sa sponsor ni karon sa among napaymuslan nga sin yung gipiyal sa amo. Salamat kaayo.
among pasidungog diha kaninyo nga hinaot unta nga magmalampuson ang mga katuyuan para inyong gihimo karon. So, unsay trabaho dai nimo Col? Gapanguma, Farmer mag-uuma lang gyapon. Oo, so pila nang imong edad day Col? sa isay. 66. So alanganin na gyud ang imong pagtrabaho. Oo, sa katigwaw nguna. Ikaw ante, pila na imong edad? Kuan ako sa isinta. 60 na. So pila ang inyong estudyante nga ginasuportahan sa pagpa-eskwela? Upat. Upat unsa na yung mga grade? Nagkuan ni sila grade 12, nag-graduate na. Mhm. Karon pa sila ga trabaho unya dahil kining naapay isa nga graduate karon. So dito ra gyud ang inyong kwarta sa inyong mga estudyante. Oo, dito. Oo, so salamat ka ante. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin sa amo ina. Oh, salamat At ka, hindi ante. magpalapuson din ng mga